alam natin na we are so blessed today with the good weather. Alam ko that God is in control of everything and God will always be with us, blessing us from the beginning. So, sama-sama po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, God, na walang makakahadlang upang kami po ay magpuri, magbigay sa iyo, Lord God, ng magagandang awit, magsayaw ng sama-sama, magbigay ng aming kaloob, ng aming pag-aalay sa iyo. For you deserve everything, Lord God. Higit sa mga binigay mo sa amin na ibigay mo na sa amin ang lahat. At iyon ay ang iyong anak na si Jesus. Salamat, Lord God, na nandito po kami upang kahit papano ay maibalik namin sa iyo ang pasasalamat at pagsamba. Take control of God sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa bawat isang nilalang, Panginoon, na tumatawag at na nagtitiwala sa iyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, hinihingi po namin that you'll be the one to take control of everything in this church. And above else, anywhere else, Lord God, ay andun pong yung kamay at kikilos kung nasaan man ang kapilar sa oras na ito. Maraming salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po na nandito tayong lahat. We are so blessed. Sabi ko nga, kasi kahapon sabi sa akin yung nagsabi lang naman, suspended daw ang church ngayon. Kasi may dalawang bagyo. Yung isa cyclone. Pero, as our team says, we are still standing. Hindi tayo, kung ang mga klase o ang mga work ay nasususpend, ang church never na masuspend. Kasi ang church po, hindi itong lugar na to, kundi bawat isa sa atin. Nasubukan na natin yun magpuri ng sama-sama. So, medyo mahaba ito, mga hanggang alauna, meron naman meron diyang celebration mamaya, huwag tayo mag-alala. Thank you sa donor. Pero ito po, ito na yung series natin and we are on our 3rd week and still standing with faith that that endures the storm. No? Ayun pala. Kaya lang wala akong salamin. Anyway, so nasa 3rd week tayo at ang 3rd week natin is when the storm is in you. Sino po dito yung naniniwala na ang pinakamabigat na kalaban ay yung sarili? Amen, di ba? Hindi yung susuntukin mo yung sarili mo. Wala naman ganun. Pero, yung within yourself, yung nasa loob mo. Brought about by what? By the factors na sa paligid mo na rin. And first and foremost, nagsisimula yan sa mga maliliit na pagtatampo, maliliit na takot, maliliit na wala ng tiwala, na patuloy lang lumalaki habang inaalagaan mo. Parang may inaalagaan ka lang na sakit na hindi mo ginagamot. Ano yung ginagawa actually natin, no? When you have these experiences? How do we struggle? Paano ba tayo nagdi-deal? Magkukulong ba sa kama? Magkukulong ba sa kwarto? Susubsob sa kama? Noong mga panahon ko, marami naman akong kapanahonan dito. Yan yung mga nakikita na sa pelikula, pag iiyak, pupunta sa kwarto, susubsob sa kama. Ganun pa rin ba ngayon, Lani? Hindi na. Ano nang ginagawa? Manonood na ng Netflix. Hindi naman. Nag-a-unwind na. Oo, pupunta na sa Boracay. Ganon. Anyway, minsan, iba yung naiisip natin dun sa nararamdaman ng ating puso. And ang unang-unang mararamdaman doon, yung faith mo, weekend, o nanghihina yung iyong faith. So, ang ating magiging verse or other scripture will be from Psalm 42. Alam naman natin na ito ay sinulat ng psalmist na si David, who is a king, who is victorious over all mga marami niyang
Goliath, no? Goliath na yan, ha? And then marami na siyang natalong mga digmaan. Pero maraming pagkakataon na ang kalaban niya yung sarili niya. Hindi niya ma-deal yung nararamdaman niya because of fear. Na patuloy na naglilinger sa kanyang isip, no? So, sa Psalm 42, may binigay sa akin na title, Aamin na ako sa inyo, si ChatGPT. No? Mahirap na hindi umaamin ngayon. Talaga nandiyan si ChatGPT to help us. No? Yan ang binigay niya sa akin. At nag-agree ako. Ang mahalaga, nag-agree ka kay ChatGPT. Hindi mo lang siya sinusunod. No? Mag-aaralan natin. So, be still my soul. Kapag naglilinger ka dun sa ganon at lumalaki nga, sabi ko nagsisimula sa maliit, lumalaki na, hanggang sa ano nang nangyayari ngayon. Nagkakaroon na ng mga problema ng mental health. Sister Eden, nung panahon mo ba, meron ng ganyang problemang mental health? Meron na. Naririnig mo ba lagi? Naririnig mo na siya? Hindi ganon ka-common, ano? Magtanong tayo sa mas nakakabata. Pastor Joe, may mental health problem pero hindi naman pinag-uusapan. Sa bukid ba may mental health problem? Parang wala kasi ang problema lang doon kung pag yung ulan, pag hindi nagdidiligan ang mga halaman. So, hindi siya ganoon ka-common. No? So, tingnan muna natin yung verse. Or rather, before pala the verse, ito na yung resulta na sa panahong ito, very common na itong mental health problem. And this is brought about by yung sinasabi natin na nagtatagal ang mga tao dun sa punto na pinalalaki na nila yung battle within themselves. No? So, dun sabi ko sa inyo, magaling si ChatGPT. Sa kanya pa rin to. Yung key statistics on mental health in the Philippines, may mga prevalence or mga common cases. Doon sa low-income Filipino adults, no, yung mga hindi gaanong malalaki ang sweldo or hindi masyadong mga class, siguro C and D ito, na 18 years old and above, ang kanilang prevalent cases, depression, lungkot na lungkot sila, anxiety, worried, lagi, distress, talagang mababa yung mood, no? Low moral, sabi nga niya sa terminology. Pero tingnan niyo yung kanyang statistics. Sa distress, 82% na. So sa 100 sinurvey, ilan ang distress? 82. Baka isa ka na doon. Huwag mo patagalin. No? So, sa senior high school, nung time ng COVID-19, 35.9 moderate to severe anxiety symptoms. So, ito yung mga hindi na nila alam kung may bukas pa. Ito yung mga hindi nila alam kung ano nang mangyayari sa buhay nila. Kung alalang-alala yung magulang nila, mas alalang-alala sila. Okay? And 60% is at risk for depression. Alam naman natin, depression is already a sickness, a mental sickness. Sa young adults at age 15 to 24, moderate to severe depressive symptoms, 8.9% overall, and 10.2 overall means ito na ay buong mundo na to, no? And pwedeng yung 10.2% are females and 7.6% are males. Mga kababaihan, mas madali tayong magkaroon ng depression. Older adults, greater than 60 years old, yung mga seniors natin, depression symptoms sa kanila ay 32.1% in overall. Men are 25.6%, women 36.5%. Panalo ang babae, basta depression. Oh. Baka naman may kasalanan kayong mga lalaki. A joke. Naghanap agad ng sisi, no? Hindi ko yun, ha?
And then, nurses in the Philippines. Hindi ko alam bakit sinama yung nurses. Siguro dahil sila engaged dun sa problema talaga ng iba, which is on health. So, 19.5% to 45% yung depressive na reported. And ito, interesting. No? Sino dito yung mga Gen Z? Kayo nga lahat. 18 to 24. Kayo. Ay, yung mga hindi, yung taas ng kamay, mga hindi to. Wala siguro, no? Wala pa o ayaw tumayo. So, these are the 8. Kayo. Kayo. 18 ba kayo? 24? Malapit doon. Ayaw niyong umamin. Ako nakatayo eh. Gen Z ako. No? Hindi, magka-batch kami ni Pastor. Millennial. Hindi naman, Pastor, amin na tayo. Baby boomers tayo eh. Tapos millennial, tapos Gen Z. So, sila yung may depression rate na 35% and anxiety rate na 16%. 35% is malapit ng kalahati. So, sa 100, 35 na Gen Z ang may millennial, ang mayroong depression. So, these are all what? Product of battles within. No? And then, sinamarize dito yung pinaka-overall findings. That there has been a significant rise, talagang tumaas in moderate to severe depression among young people. Women tend to have higher rates of depression and anxiety compared to men. Socioeconomic status, educational attainment, and being part of the disadvantage, yung nasa class D and E, below B, no? Ito yung mga hand to mouth, no? Yung mga araw-araw na nagtatrabaho ng mabigat at wala daw silang ipon, and yung hindi ito masabing sakto below the sakto, yung mga sinasabing, yung lengguwahe ng ating mga kabataan na sakto, no? Correlated yan dun sa higher emotional distress. Ang ibig sabihin, may relasyon. No? Ako nga, lately, alam niyo bang nasabi ko kay Lord, parang talagang mas maganda na sa heaven. Alam niyo yun? Dumaan ako dito na nasabi ko, Lord, tingin ko mas maganda na sa heaven eh. Pero, pag na kay Lord ka, alam mo hindi pa tapos yung mission mo. The good thing lang, alam mo may pupuntahan kang maganda. At I found out kung ano talaga yung nakakabagabag sa akin. Just recently, yung hindi ko tinapos na PhD. Hindi ako nakatapos ng doctorate ko. So, tingin ko yun yung nakakabagabag talaga sa akin. And lately, nagpunta ako sa Lasal, only to find out na yung Lasal already terminated its maximum residency. Anong ibig sabihin nun? Wala nang maximum residency, I can go back anytime for me to finish the degree. Imagine, sabi ko talaga to sa mga anak ko, imagine yung one of the top 4 universities, inalis nila yung maximum residency, siguro para sa akin yun. No? So, anong bottom line? Matapos o hindi ko matapos yung PhD ko, alam ko that the Lord works for me. At ngayon, okay na ako. Okay na ako. Kasi ito lang bigla akong sumigla, biglang nagkaroon ng direksyon. Di ba, may direksyon, pero bigla talagang nagliwanag yung utak ko, and I'm back. Sabi ko, Lord, I'm back. Kasi na-realize ko, yung pala yung something talaga na I feel depressed from times. Pero sabi ko nga, huwag tayong manatili doon. So with all of these things na nangyayari sa paligid natin, wala sa atin ang ligtas. Every one of us is prone with the battle within us. At hindi ko kayo papayagang tumaas ang kamay kapag tinanong ko sa inyo kung meron ba ditong hindi nakaka-experience nun. Dahil lahat tayo, katulad nga ng prayer ni Brother Hill, lahat tayo may pinagdadaanan. At ang mabigat nating pinagdadaanan,
yung pinagdadaanan natin sa loob ng ating sarili, sa ating puso, sa ating isip. Salamat na lang at merong Psalm 42. Sama-sama po tayong tumayo para sa pagbasa ng ating scripture for the day. Nalapit lang po ako. Sige. Simulan po natin sa verse 1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been food day and night. While people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. My soul is downcast within me. Therefore, I will remember you for the land of the Jordan, the heights of the Hermon from Mount Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By the Lord directs His love. At night His song is with me, a prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my soul and my God. Bless you, O Lord God, as we read your words and continue to be with us. In Jesus' name, amen. So, invite ko po kayo lahat na umupo at patuloy po nating namnamin ang mga mensahe sa atin ng Panginoon. So, first and foremost, dun sa verse 5, sabi doon, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise my Savior and my God. Merong, parang tayong-tayo ito no? Na mga Kristiyano na laging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. May mga times talaga na aaminin natin yung ating mga kalungkutan, yung ating depression, but then babawi ka agad Di ba? Bawi. No? Laban, bawi. Yun ba yun? Laban. Babawi ka agad kasi ayaw mong matalo at sasabihin mo agad na put your hope in God, for I will praise Him, my Savior and my God. Aalalahanin mo pa rin na andyan si Lord sa puso mo at sa buhay mo. So, ang first thing that we should always do is we choose to trust God above our feelings. No? Stillness in choosing to trust God above our feelings. Iba kasi yung ibig sabihin ng still standing dun sa stillness dito. Yung still standing is the result, no? It's the result of our stillness in choosing to trust God above your feelings. Stillness means relax ka lang. Ano ba sa lengguwahe ng kabataan? Chill ka lang, no? Still ka lang diyan, no? Umili niya, Pastor. Okay. Gen Z ako no? So, yung stillness natin is wag kang mabagabag, wag kang mataranta, no? Wag kang mataranta and choose to trust God above your feelings. No? So, doon, our emotions can rise like waves. Fear, depression, anxiety. Diba? Sino ba yung hindi natatakot? Sino dito hindi natatakot sa multo? Multo lang yun. Diba? Sino dito hindi natatakot pag nanonood ng horror movie?
Natatakot ka rin lang pala, ba't manonood ka pa? No? Pero, that natakot na ngayon ay temporary. No? So, wag mo yan hayaang malid sa depression or sa anxiety. The psalmist talks to his own soul. Kausapin natin yung sarili natin. Hindi masama yun. No? Hindi pagiging baliw. Diba? Pag kinausap mo yung sarili mo. It's really you have to talk to yourself. Reminding that faith must lead, not feelings. Ganda, no? Faith must lead, not feelings. Katulad na rin ang pagpili ng mapapangasawa sa buhay. Nakatingin ako kay Leah. No? Faith muna, bago feelings. Tama? No? Yung tiwala muna sa Panginoon. And then standing still does not mean denying pain. Sino dito ang ano ba yan? Tamo, nagtitake ako dito. Naka-pain reliever. Lagi. Ako yun. Naka-pain reliever ako lagi, mga kapatid. No? Pero nasasaktan pa rin ako. Kayo rin, naka-pain reliever kayo. Alam nyo kung sino pain reliever nyo? Jesus Christ. No? Yung faith natin. These are our parang nagiging pain-proof ka because of this. Pero nasasaktan pa rin tayo. Kasi andito pa rin tayo sa mundo. At nabubuhay pa rin tayo sa mundo. But a deliberate decision to hope in God. Even when your heart is restless. It's a decision. Kaya nga meron tayong will. No? Hindi tayo pinili ng Panginoon para maging robot. Kaya nga dyan, choosing to trust God above your feelings. Hindi yan basta automatic na hindi mo dinesisyonan, hindi mo pinili, or hindi mo gagawin. No? It is your free will to choose to trust God. And you have to trust God. Kasi yun lang yung pwedeng maging way mo for your heart to be at peace and not restless. When your soul is noisy inside, narinig nyo na bang maingay ang soul ninyo? Nagngangalit, no? Tahimik lang siya, hindi natin marinig. Pero at times that when we lose faith, when we are in anger deeply inside, when we cannot forgive, mga kapatid, the word is forgiveness. When you cannot forgive, then your soul is noisy inside. Pag hindi ka daw nagpapatawad, it's not dun sa kung sino man yung ayaw mong patawarin, it's not his loss, but it's your loss. Ikaw ang napapahamak. Ikaw yung magkakasakit. So pause and declare the promises of God to yourself. When you choose to trust God, you stop and declare the promises of God to yourself. Paano ka makakapag-declare ng promises of God to yourself pag hindi mo siya kilala? Pag hindi mo alam yung promises niya. So how would you know God? How would you know Jesus Christ? How would you know the blessing of the Lord? Pag kilala mo lang siya. Right? At kilala mo siya pag meron kang encounter sa Kanya araw-araw. And how can you encounter Jesus Christ? How can you encounter God every day? You talk to Him every day. You read His words. Nung mga panahon na yon, I think napifeel ko na yung depression. Pinipilit ko talaga na kausapin si Lord. Pinipilit ko talagang makabalik doon sa mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Alam kong hindi ako pinababayaan ng Panginoon. And with all of these things, unti-unti ako nare-refresh. It's because nakilala ko na kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And choosing to read His words always, no, makes your heart aware na nandyan siya at kinakausap ka niya palagi. I would like to share with you one video. And siguro, tingnan natin to sa perspective na
tingnan natin ito sa perspective na ano yung battle within. Kasi maaring nakita nyo na itong video na to, maaring, or yung tungkol sa buhay ng tao na to, maaring nabasa ninyo yan. But then, tingnan natin, no, i-relate natin dun sa battle within. Play na natin. Alam niyo si Nick Walenda? Si Nick Walenda, hindi si Nico Kalayag, si Nick Walenda. Play na natin. See you soon. Woo, that's a view there, buddy. Winds are way worse than I expected. Talk all you want. That's why the world is Till watching. you get here. Praise you, Jesus. Doing good. Looks spectacular. Very awesome. Got a little end-to-end thing building, Terry. You're 11 and a half minutes. Nick is now at the halfway point of this walk. Definitely whipping that cable. Yeah, I can see it. I can see it, but you're still handling it fine. Doing fine. Okay. You don't have to tell me how long I'm on the wire. All right. Lord, you are Looking good. everything. Thank you, Lord. Thank you, Discovery Channel, for believing in me. Little nephew's standing out there watching too. True artiste. How about that? But you take your time, man. I am. Okay? May advertisement. Yan. Children, don't do that at home. Para kayo. So, ewan ko lang pa. Calling siya eh. Si Nick Walenda po ay, ang latest niya, yung tumawid siya sa above the blazing mountain or volcano of Mount Masaya in Nicaragua. Natanda ko masaya kasi masaya ka ba kapag lumalakad ka ng ganyan? At yung family nila talagang talagang nandiyan nasa circus, no, meron siya bago mag-retire yung nanay niya, sinamahan niya pa na tumawid. Nanay niya tumawid sa But then diyan naubos yung paggawa ko ng PowerPoint, yung oras ko. Kasi halos gusto ko lahat ilagay na because every time na bago siya tumawid or mag-walk sa rope na ganyan, nagpe-pray sila ng pamilya niya, nagpe-pray siya with his crew, nandun siya sa gitna. No? At ina-acknowledge nila that everything is up to God. Nagkaroon ng insidente, alam niyo yun, wala na yata ngayon, nagbibisikleta, yung layered na nagbibisikleta. Yung pamilya nila noon, 7 of them nahulog. No? Yata namatay, pero nakasurvive yung iba. Hindi siya bumibitaw sa ganitong pero as he walked, talaga siya, nakikipag-usap siya sa Panginoon. Do you think kakayanin niyang maglakad kung yung battle within himself ay hindi niya ma-overcome? Yun na nga lang, kumuha ka ng exam eh. Gusto mo nang umabsent, di ba? Di ba, Rayam? Hindi ikaw yun. Makuha ka ng exam. Gusto mo nang umabsent, di ba? Kakabahan ka na. So, yung battle is first nandito nagsisimula. Kailangan yung ma-overcome niya muna. Yung fear of height, kahit naman siguro wala akong fear of height, hindi ko ta-try yun.
Nakapunta na po ba kayo sa 101 sa Taiwan? No? 101 yon. Lalakad ka na yung salamin, kita mo yung ilalim. 101 yon. No? Takot ka na doon. May salamin naman. Ito pa kaya? No? Parang bago yata akong makbang nun nagpe-pray na ako So, talagang it's the battle within that you have to overcome. At yon ay talagang full trust sa Panginoon. So when we have this experience sa sarili natin, choose to trust God. Number 2, stillness, o pagiging chill, pagiging relax, resting in God's presence. We rest in God's presence, and that is verse 1, ear pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kung nandito sana si Brother Alex, ipapakanta ko sa kanya itong song na to. Actually, gusto kong i-request ito dun sa youth, sa music. Kilala niyo ba to? Kanta? Itong song na to. Ang title ito, As the Deer. Talagang As the Deer. Wala ko, hindi. Yung As the Deer. Oo, millennial. Pag hindi daw ito pang millennial. Alam to ni Pastor Joe. So, ito yung, parang na-visualize ko dito yung, yung Proverbs 23. Now, when you are led dun sa grass, with the sound of the parang hindi waves, pero yung rolling water in the river, you feel relaxed. Dun inihalin tulad yung pag-relax ka kay Lord. Kasi noon hindi pa uso Boracay. No, hindi pa uso yung mga El Nido, no, yung mga beaches in Batanes. Pero ngayon, kung afford nyo naman, why not? Kasi blessing ng Panginoon yun When we rest in God's presence, anong unang-una nating mararamdaman? There's peace in us when we rest. Inner battles makes us thirsty. Nothing satisfies except the living God. Diba? Bakit ba yung nakaupo ka lang na gano'n, pero parang feeling mo pagod na pagod ka? Wala ka nang ginagawa. Meron namang huhugasan dun sa lababo. Diba? May wawalisin ka dito sa... Pero hindi ka makakilos. Kasi, Nay, pagod po ako Wala ka nang ginagawa Maghapon ka nga nakahiga. Pero bakit ka pagod na pagod? Kasi wala nang hindi nakakapagod, kundi sa walang ginagawa. Pero tumatakbo yung utak mo. At kumakabog yung puso mo. Kaya tayo napapagod. At pag dumating yung time na napapagod na tayo because of that, walang pwedeng makasatisfy sa atin except for the living God. Stillness is not inactivity. Pag mag-chill ka, hindi yun yung wala kang ginagawa or hindi ka kumikilos. Sabi nila, sleeping is not inactivity. Huwag susobra. Yung sleeping na walang katapusan. Rest in peace po yun. Hindi yun resting in God's presence. No? Hindi ka pa nga sigurado kung peace ka talaga Nga pala, mali. No? So, stillness is not inactivity. Yung pagtulog, it's an activity. Activity na nagre-regain ka ng strength. Sino nga yung prophet na pinatulog at pinakain ng raven? O Elijah. Ano si Elijah? Elijah, natutulog siya. Pero hindi naman siya pinapakain ng raven. Pinapakain namin siya sa bahay. Pero every time, pag halimbawang nagpupuyat sa schoolwork, sabi ko, hindi ka na ba matutulog? Kasi ako naniniwala ako, dumating ako sa punto na to na pagka hindi ka nakatulog,
ano lang baliwala din yung mga pinag-aralan mo kasi hindi mo rin mare-recall. So, it's not inactivity. You deserve it. You sleep. You rest. Kasi doon lang daw nagpo-produce ng mga bagong cells ang katawan natin. You rest. And the times na minsan talagang na-overwhelm ka ng problema, na-overwhelm ka ng yung battle within mo is kapag weak ka physically. So you need really to regain, you need really to be healthy. But drawing strength from His presence instead of striving in your own power. Nakakapagod yung lagi ka na lang na lumalaban, na ang panlaban mo yung sarili mo lang, yung sarili mong wisdom, yung sarili mong kakayahan. One illustration na nakita ko rin dito is a very strong soldier na equipped, magaling siya, lahat ng mga taekwondo, lahat ng wando, lahat ng karate moves, lahat ng sword na fixing or anything na magagamit ng mga alam niya. Pero, sinabihan siya na pumasok sa isang kuweba kung saan niya mamimit yung kanyang kalaban, yung kanyang greatest enemy. Hindi pinakilala sa kanya kung sino yung greatest enemy, basta yung kuweba madilim. Ang ginawa niya, pumasok siya sa bawat kaluskos, na niya yung kanyang sword. Yung bang hinahambalos na ganun, no? Hanggang sa mapagod na siya. At nang napagod na siya, nagsimula na yung matakot siya, magkaroon siya ng depression, magkaroon siya ng anxiety, na kung makakalabas pa ba siya doon. So in this case, nalaman niya na ang pinaka-greatest battle niya, yung sarili niya. It's within himself. So we do not really depends on our power, we do not really depends on what we can do, and we don't even depend po doon sa ating mga resources. Sabihin ng meron kang 1 trillion na nakulimbat. Naku, pumasok na to. Salamat, naisingit. sa flood control project, nakakatulog pa ba sila? No? Hanggang saan mararating yon? And thank God, nare-reveal ngayon. Ito na yung panahon ng revelation. No? At itong panahon na to, we can never tell. Masaya lang tayo kasi hindi tayo sangkot doon. Paano yung mga sangkot doon? Siguro nga, hindi na yan makatulog eh. Wala naman po siguro ditong district engineer. Minsan, napasalamat ko pa sa Lord eh. Lord, siguro kaya hindi ako nakapag-practice sa civil engineering ko. Baka ngayon kasama na ako doon. Ano, Pastor J, hindi ka flood control, di ba? Tsaka dyan si Brother Dudes. Wala namang project na naging flood control. So, we should be resting in God's presence. And for sure, pag in God's presence ka, hindi pwedeng mag-entertain ka ng mga ganitong tempting na dealings ng Biskaya ba o Dismaya? Ano Biskaya? So our healing comes not from running hard, but from kneeling nearer to God. Di ba parang may song na sinabi doon, when you fight your battles, you fight it kneeling down. Kneeling to God. Not raising your hands with weapons, but you raise your hands in praises. Number 3, the last one, stillness or chilling in waiting for God's deliverance. So when you rest, hindi to nagre-rest ka for nothing. Nagre-rest ka in prayer. Nagre-rest ka in knowing what God will do next to you. Nagre-rest ka in faith na merong gagawin ng Panginoon sa buhay mo. And after that, you know that deliverance will come. Doon sa verse 8, sabi doon, by the day, Lord directs His love. At night, His song is with me. A prayer to the God of my life. By the day, Lord directs His love. If you are in Christ,
lagi mong nararamdaman yung pagmamahal at yung blessing niya. Tama? No? Kasi yun naman yung greatest thing or greatest of all na binigay niya sa atin eh. Yung kanyang pagmamahal. And He had first shown it to us. So at night, His song is with me. Ano yung feel ninyo pag nakakarinig kayo ng musika? No? Minsan yung iba nagpapatulog, may music pa eh. You feel the comfort. And nothing comforts than the music that comes from God. Hindi ito literal na music na may tono or literal, kaya okay lang yung mga sintonado. No? I-improve din yan ni Lord. Minsan pag tumatama ako sa tono, sabi ko, Lord, ini-improve mo na ba ako? Natawa sila dun, no? Jerwin, ayaw pa ako payagan mag-music eh. So, it just means relaxation and with waiting in blessing pa rin for God. No? A prayer to the God of my life. We pray while waiting for the deliverance of God. Oh, sorry. Yan, lahatin ko na. Then, shift from despair to confidence. For God will not abandon those who trust in Him. It's still a decision po na palitan mo yung pagiging desperate mo, palitan mo yung pagiging anxious o pag-aalala mo nung confidence. Confidence in a way na malakas ang loob mong lumaban sa buhay. Anyway, God will fight for you. Always. For God will not abandon those who trust in Him. Imagine, ilang years na ba ako naghihintay? No? 20 sa PhD na yan. No? I started my PhD 2005 nung ipanganak ko si Elward. Kasi imbis na PhD in mathematics, PhD in Elijah Elward. Na hindi ko naman pinagsisihan. No? PhD in Ezekiel Elber, Ernest Calaya, Ernest Francis. Those are my PhDs. Pero hanggang ngayon, kaya pa rin akong pagbigyan ng Panginoon. So, di ba? Ilang taon yun? Kung kaya tayong bigyan ng Panginoon, dun sa ganung tagal ng panahon, I suppose, wala pwedeng magsabi sa atin na yung mga seniors, even in their 90s, hindi na makakapaglingkod sa Panginoon. Amen? Nag-aalala ako noon, sabi ko, Lord, meron na akong dinadanas dito sa nerves ko. No? Ano pa yung pwede kong marating? Pero pag tinignan ko, I look back, I look at people, there are still many other persons na at their age okay na okay. Si Mami Ar na nga lang eh. No? Ano pa natin, para mamaya masarap ang ulam namin. No? Nagwawalis yan alas 4 ng madaling araw. Igising para magwalis ng buong paligid doon. And she's 81. No? I'm sure si nanay, no? Ang nanay ni Ate Senica, andyan, nagpupuri pa rin sa Panginoon. So, wala pong age limit sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya, Jerwin, bigyan mo kami ng pagkakataon. So, yun, si Sister Eden. The battle within is won not by rushing ahead. It's not on our own ability. It's not on our own wisdom. No? But by waiting on God who sends His song in the night. Ang gabi ay hindi siya madilim. Ang gabi ay laging maliwanag pag kay Jesus ka. Kasi doon mo hintayin. Ano yung gabi na yan? Yan yung mga gabing may pagsubok ka. Yan yung mga gabing nararamdaman mo yung
feeling depressed ka. Yan yung gabi na sa atin. Pero nandyan yung pagkakataon para mapatunayan natin yung kagandahan ng Panginoon, na kagandahang ibinibigay niya sa buhay natin. Kung walang gabi, paano natin siya makikita? Paano natin siya mararamdaman? Right? So kung ano man pagsubok natin dito, it's very temporary. Sabi ko nga, hindi na de-define ang isang tao dun sa mga, kung anong meron siya, kung ano yung natapos niya, kung ano yung posisyon niya, kung magkano ang pera niya. Ang nade-define ng isang tao, saan siya pupunta pagtapos niyang mabuhay sa mundo. Amen? So, ngayon, i-define nyo na kung ano ang gusto ninyong tirahan sa langit. And work for it by serving our Lord. So, standing still means you let God fight for you. Trust that He who gave you a song in the night will also provide you with victory in the morning. Amen? So, it's some examples, katulad ni Michael Phelps. Si Michael Phelps, noong time na talaga marami na siyang mga ganyang medals, fame, gwapo-gwapo niya pa, no? Walang retoke yan. Pating sa punto niya na gusto na niyang magpakamatay. Gusto na niyang alisin ang buhay niya sa mundong ito. But he's naman a self-confessed Christian. And sinabi niya, I thought the world would be better without me. But asking for help saved my life. Those people na nagpapakamatay, akala nila maganda ang mundo nang wala sila. Ito lang po, last Saturday, mayroon yung bali, ano ba sabi? Daughter-in-law ng kapatid ng very close friend ko killed her life. Killed herself. No? Alam niyo kung paano pa? By hanging. Meron siyang 3 anak. Yung isa ay nag-aaral na sa Lasal. Meron siyang isang anak na, yung sabi na Mongoloid. Pero ito ay inaalagaan ng kanyang biyanan. So, 2 na yung mag-graduate ng college. Nakapagpatayo na sila ng bahay dyan sa Fairview. Pero yung bahay na yon, tinulungan sila financially nung biyanan. Only to find out, so, kung may imagine, magpo-40s na itong couple, yung babae, nagpakamatay siya. Anong gusto kong i-point dito? Hindi siya nagkukulang. Ano siya? Tinutulungan siya ng kanyang biyanan financially, pinag-aaral yung mga anak, even yung pag-aalaga dun sa anak na may special child, kinuha. Ano yung reason niya para magpakamatay? Hindi natin po alam. Ang alam lang natin, it's a fight within herself na hindi niya napaglabanan. Hindi niya napagtagumpayan. Lesson. Kailangan bang ang isang tao ay lagi mong tulungan para hindi siya kumitil ng sarili niyang buhay? Hindi ko sinisisi na natulungan siya or something, no? Pero hindi pala sagot dun sa problema yung natulungan siya. Kasi mas maraming nasa mas malalang kalagayan sa kanya, pero patuloy pa ring lumalaban eh. 'Di ba? So, si Michael Phelps, muntik na siya magpakamatay. So, every time that sabi ko, hindi na ba naisip nitong nanay na to kung ano yung mangyayari sa mga anak niya? Yung bahay na pinagawa nila, na dinagdagan pa nila ng mga apartment, yung million budget, naging 11 million budget because of the 3 doors apartment na pagtanda nila, meron na sila. Yun ang ibinibigay sa kanila ngayon. Eh, dun pa kamo nagpaano. Parang nagkakwento lang ng Marites, ano? Dun pa kamo. Dun pa nagbigti. So, what
will linger on the mind of the children? Ano yung mananatili sa isip? Sabi ko nga, sa friend ko, professional help, yung medical, yung parang debriefing yung mga bata. Kasi in a way, pwedeng sisihin nila yung sarili nila eh. Every time that we are in a battle, wag niyo lang po isipin ang sarili ninyo. Isipin ninyo yung mga anak nyo, isipin ninyo yung mga nagmamahal sa inyo. Kailangan nating mapanalunan yung battle na to. It's because there are people who love us. Diba? Yung ayaw, anak ko nga, pag umiiyak na ako niyan, ako, natataranta na sila. Sorry example ko. Anong ibig ko sabihin dito? Kasi alam kong mahal ako ng mga anak ko. At bawat isa dito sa atin may nagmamahal. Lalong-lalo na mahal tayo ng Panginoon. May inassign na buhay ang Panginoon sa atin. May inassign na mission ang Panginoon sa atin. So therefore, we should fight because of that reason. Mahalaga tayo sa mundo. Kung hindi tayo mahalaga sa mundo, hindi tayo ilalagay dito sa mundo. Amen? Tinatanong ko, ba't ba ako nandito sa mundo? Pwede namang wala. Para wala akong problema. At the end of the day, sabihin mo, hindi ako mapupunta sa langit kung hindi ako dumaan sa mundo. Right? Uli ka na sa langit sa susunod na panahon. Matagal pa. And then, syempre, familiar kayo dito. Favorite yata ito ni welcome, Brother Saldi and Sister Pasing. Kasi mukhang favorite mo to. Ayaw. Favorite mo yan, Brother Saldi? Favorite mo boxing? Hindi na. Napagod ka na. No, pero marami sa atin na tinitingnan yan si... Actually, ayoko siyang example eh. Kasi dumaan siya sa politiko, sa politics. But then, kailangan nating harapin to eh. Christian life is not a totally perfect life. Habang nandito ka sa, or rather Christian living, ano bang tamang term doon? Habang nabubuhay ka sa mundo, you are prone to temptations. Baka naalok yan sa flood control. Wag naman sana. No? Wag naman sanang lumabas ang kanyang pangalan. In-example ko siya. Pero alam natin na hindi perfect ang buhay. Lahat tayo may pwedeng pagdaanan, lahat tayo pwedeng magkamali, but then, at the end of the day, it is God who will make a life na worthy of all the praises sa Kanya. Ang point is, we are all work in progress. But then, dumaan sa point, si Manny Pacquiao, alitan, I had money, I had fame, but I felt empty inside. Only God's word gave me peace. Dito, mag-a-agree tayong lahat. Only God's word gave me peace. Wala na pong ibang source ng kapayapaan kundi si God. Kasi lahat naman pwedeng mawala. But then, with God in our side, who can be against us? And then I asked na ulit, for the last time, nag-ask AI, ChatGPT. Sabi ko, ChatGPT, bigyan mo ko ng isang illustration, graphic illustration na will dwell on Psalm 42. Ito yung binigay niya. The fiercest battles aren't outside. They're inside. Yan daw yung pinakamabigat nating kalaban. Hindi sa labas, but sa loob ng ating sarili. Which starts with fear, doubt, and anger. Then faith, courage, and peace are just the counterpart of those things coming from above. So we stand firm, we choose faith, and we win peace. And sabi doon, victory begins
within. Pag kaya nating paglabanan yung sarili natin, then we are already victorious. We are already winners. And as ChatGPT, characterize yan. Ang ChatGPT ay palaging accumulation, consolidation, collection of ideas. Tiningnan ko si Victory Begins Within. At nanggaling si Victory Begins Within kay Eric Thomas, who is a minister. Kaya, to learn more about Victory Begins Within, meron niyang YouTube, si Eric Thomas. But let me share yung storya ni Eric Thomas. Siguro at early age, street child siya, street boy. For some reason, umalis siya sa bahay nila. And then, one church member, Christian church member, dinala siya sa simbahan. Siguro isa siya doon sa mga umaali-aligid na sa mga pagkain, mga, feeding program sa mga churches. Siguro wala na siya, nandun siya. Pinick up siya ng isang church member. And then, lagi na siya nag-attend doon. And then, one couple from that church adopted him hanggang sa pag-aralin siya. Hanggang sa nagkaroon, 2015, nagkaroon siya ng PhD. And for so long, ilang 20 years din niya yata tinapos yung kanyang, 12 years, naalala ko kasi si Nix 12 years, natapos niya yung kanyang undergraduate. Si Nico kasi 10. Ito, mas matindi, 12. Salamat, magandang example. 12. Natapos niya yung kanyang, and then nag-pursue pa siya ng masters, hanggang sa naging motivational speaker. Sisingit ko lang ito. Noon kasing couples, ang topic namin ay dysfunctional families, parenting outside our home. Si Eric Thomas ay produkto ng parenting outside the home. And kami, sa couples ministry, the parents and couples ministry have decided that we will extend parenting outside our home. Kung sinabi ng church na like and share, sinabi ng youth na go and tell, ang sabi naman ng couples, we will extend parenting outside our home para to win the young people. Sabi natin, most vulnerable sa fighting in the battle inside yung young people. So I do encourage and challenge our parents to do this. Let's be parents outside our home to produce more Eric Thomas who have been very productive paglabanan yung battle within himself. So to end, we win when we win in our mind first, because every real victory begins within. Win in our mind, and we will win in reality. Standing still is not a weakness. Yung nakatayo ka lang dyan, na para kang yung walang pakiramdam, na paralyzed, na overwhelmed, na paparalyze ka. Hindi yan weakness when you stand still in Christ. For in stillness, we let God fight for us, heal us, and give us the victory. So, mga kapatid, maraming salamat for this series na ito po yung pinakamagandang, siguro, mapapaglabanan natin yung mga battles within ourselves. Kasi sure, when we win on this, we win the battles outside. And we win for Christ. We have a song
yung kaninang inawit ng music, surrounded. Let's be surrounded by the glory, by the amazing God, by His Spirit. And ito po lagi nang i-recite natin. Gawin nating palagi ang practice that this is how we fight. Tumayo po tayo lahat para sabay-sabay na umawit sa Panginoon. This is how I fight my battles. 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 It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. This is how I fight my battles. 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 This is how it may look, come on. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Come on, sing it again. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. From your own verse. This is how I fight my battles. 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 Maraming salamat sa pagkakataon ng Panginoon that you have really taught us to fight our battles. That we are not fighting on our own. We are not fighting on our own strength, on our own capabilities, Lord God. But we are fighting, Lord God, in a way that you want us to do it by choosing to trust you, by having rest in your presence, and by waiting for your deliverance. Maraming salamat, Lord, for we already knew that we are victorious over all battles, Lord God, sapagkat napagtagumpayan na po namin ang bawat takot, ang bawat depression, ang bawat pag-aalala or anxiety, ang bawat lungkot, Panginoon, ang hindi pagpapatawad, napagtagumpayan na po namin lahat ito, Lord God. Salamat sa iyo, sapagkat kami po ay gagamitin mo upang kami lamang po ay maging instrumento ng pagtulong sa mga kapatiran, sa mga kapitbahay, sa mga taong gusto mong ma-reach out namin upang mapaglabanan ang kanilang mga laban sa buhay. Thank you, God, that you are with us and nobody or nothing, no storm,
no cyclone, no earthquake, or any other thing, Lord God, that can be against us. Thank you, God, for we know that at the end, will bring us to our destination full of joy and with crowns in our heads. Thank you, Lord, for the strength. Alam namin, Panginoon, na hindi perfect ang buhay namin. Mapapagdaanan pa rin namin ang mga bagay-bagay na to. Hindi po namin maiiwasan na darating pa rin ang takot, darating pa rin ang lahat ng lungkot, ang lahat ng pasakit. Pero Lord God, we know, sandali lang yun. Kapag meron na po kaming panlaban dito. We are equipped, Lord God, with your words, with your love, with your mercy and grace. Thank you, Lord, for the victory. And that victory begins with ourselves. In Jesus' name we pray. Amen and amen.